namin ng 5 years. So, gagawa po kami ng 5-year development plan. Gusto ko rin po ibahagi sa ating mga kasama ngayon dito sa news forum na itatayo na po namin yung laboratories namin sa bawat region. Meron na po kasi kami na-purchase na 4 na GSLS machines last year. So, inopen na po namin yung sa Davao para po maservisyonan po yung karapid regions. Magkakaroon po kami sa Region 1, Region 7, at saka Region 6. Meron na po siyang GSLS. Upang sa ganoon, kung kailangan pong i-confirm ang examination, malapit lang po yung tatakbuhan. Kung pwede rin naman po kasi yung PMC. Ang point ko lang po doon, gusto ko before the end of this year, lahat po ng huli ng PIDEA, miss na po namin yung mag-examine para naman sa nakakalinga ng konti yung partners namin sa PNP. Hanggang ngayon po kasi, sa PNP pa po tumatakbo yung mga regional offices ko. Pag may nahuhuli silang mga items for drug analysis o suspects for drug test, sa PNP pa po yung sa mga regional offices ko. Kaya lang, in-open ko na po yung Davao, -1 na, baka po i-open namin yung Region 1, Region 7, and Region 6. Nagre-recruit po kami ngayon ng mga chemists para po malagyan namin yung ibang mga regional offices. Para po ang akin pong pakiusap, ang akin pong programa ay pag hinuli ng PIDEA, chemist na ng PIDEA. Pag hinuli po ng PNP, chemist ng PNP. So, the other program po nga, nabanggit ko na rin po kanina, medyo pinapalak po namin palakasin yung K9 namin. Upang sa ganon, ma-deploy po ito sa mga strategic areas like International Airport, Cebu International Airport. Although meron akong nag-create kasi doon sa Cebu, kung parang sabi ng tatlong K9 dogs, hindi naman ako sabi. So, pagka natapos yung training ng K9 na 20 na dogs na binigay sa amin ng Coast Guard, ilalagay namin sa seaports yan. Kasi po, trace namin yung mga movement po ng drugs. Maganda po yung tanong ko kanina eh. Saan pa papunta yung drugs? Papasok ba o papalabas? Medyo nakakalito ho. Pero meron ng mga assessment ng PIDEA. Mag-i-intervene po kami sa critical areas. Yun po ang ating programa. Tinanggit ko na rin po yung sa training program para ma-ensure natin na competent yung ating mga drug enforcers sa PIDEA. Magkakaroon po tayo ng advanced course, management course, tapos mag-open po tayo ng specialized course of intelligence, another specialized course for investigation. Ngayon nga po, may mga cases po kami bagong recruit, gusto ko magkaroon sila ng forensic chemist basic course. So, i-structure ko lahat ito para po programa siya, para kahit malipat po tayo, mapalitan tayo sa PIDEA, yung mga susunod sa atin, may sistema po na susundin, puro long term po sana, yung long term po yung sinisisip ko, pero yung short term po operational, pero yung long term po systems and procedures. In fact, isa po sa mga yung binabala ko pa ay kung ipa-ISO-certify namin, yung laboratory namin, at yung compliance service, para yung systems and procedures niya established, hindi basta-basta mapalitan. Okay. Alam niyo, si Yusek Kaptak, nung pa lamang junior officer siya dito sa Central Police District Command hanggang sa mapunta siya sa Firearms and Explosives. Lahat ng dinaanan niyang opisina na systematized. Noong sa Firearms and Explosives Office, FE o pa noon, talamak ang perahan niya doon sa mga humingi ng lisensya at humingi ng permit to carry. Pero pagdating niya doon, noon kasi, before result, tao-tao. Yung noon, 2,000 pa lang noon eh. 2,000, pero 10,000 ang bayaran. Pagdating niya, inuso niya din ng no contact doon. Sa crime lab, naging bago pa rin doon. Ewan ko ngayon, ilang billion po ba kasi ang boto ninyo without MOO? Ilang billion po ang boto ng PIDEA ngayon? Nagulat. Hindi po umaabot sa billion, pero nagkaroon po ng increase pa siguro sa nakaraan na amount. At ang gagawin po namin ngayon ay i-maximize po yung utilization. Like, yung po pagpunta sa sweldo, hindi po natin pwedeng galawin yun.
yung kung papunta sa capital outlay, hindi rin pwedeng dalawin yung pambit talaga ng gamit yun. Kasama na po dyan yung 10 A9 na dogs. Kaya nga sir, kaya ko po kayo tinanong ng gano'n eh. Yung pong MOOE, sir, nagkaroon ng increase. So, meron pong akong tinayo na technical working group para pag-aralan paano ma-download yung increase na yun sa ating mga operating units para makapag-demand naman po ng performance sa kanila. At ina-account din po namin yung pong mga tulong po ng mga local government executives at saka ibang mga partner agencies. Gusto po namin ilakala kung ito yung mga tinanggap namin suporta upang sa gano'n mapasalamatan din namin yung mga ahensya na ito na tumutulong sa amin. Ipakita namin na dahil sa tulong na binigay nila, medyo gumanda yung performance namin. So gusto mo namin i-acknowledge din yung meron po tayong resource mobilization upang sa gano'n ilakala natin na ito yung mga tumutulong sa amin upang sa mapaganda namin yung aming pagsisaya. Kaya po kayo tinanong general, ano? Kung sa gano'n. Kasi batay sa inyong pag-uulat sa amin, kulang ang 1 bilyon doon sa dami ng inyong programa at plano. Ay, mas kitanong ninyo si Lily. Kanina parang tataas ng ano yan, mikropono eh. Lily. Kaya nga po sir, yun po nga nasa GAA, wala po tayong magagawa. Medyo, siyempre po, hindi naman masyadong mayaman ng Pilipinas. Kailangan po i-allocate ng gobyerno ng mga maayos yung resources niya. So tayo po ay nagpapasalamat, nabigyan na tayo ng working increase sa ating MOOE. Ang gagawin na lang po natin, i-maximize natin yung result. Kaya nga po, nung nag-strategic planning kami, nilinaw kayo sa ating mga kasamahan, i-address natin yung high value targets kasi ito yung magbibigay ng impact sa integral operations. At dahil nga hiningan natin sila ng high value targets, yun pong MOOE, gusto ko makarating sa kanila para meron po silang magamit. Para ngayon na-realize po yung mga targets natin. Sir, may tanong. Ina-acknowledge natin yung editor-in-chief ng People's Balita, si Dani. Okay. Sir, magkaroon din po kayo ng kulong sa People's Balita. Thank you, So, sir. bibigay po ng aming editor, chief editor ng People's Balita. Thank you, sir, for Okay. Sir, tanong ko lang po kasi, may pinupost ba po ng PIDEA, yung kasi may butas po tayo dito sa RA 9165 Section 21. Matatandaan niyo po, na-absuelto po ang kaso ng Albang Boys dahil nakasilip po ng butas sa Section 21 yung kanilang abogado. Kasi po, pag may huli ang PIDEA, lalo na sa bypass operation at walang kasamang media, on the spot na pag-arresto nila, at wala rin pong impugin ng kagawad at dalayan po dun sa headquarters natin, parang doon po tayo nagkakaroon. Pero aminado din po si Senador Gringo na Senator Committee ng Senate po na talaga may butas ang section 20 natin. Kaya parang po sa mga kasama natin sa media, nagtanong, bakit nakalabas yan? Bakit hindi nakapagbayan? Anong meron? May problema tayo sa section 21. Ito may kupos na pinapano ba? Yung kailangan po ibalita na tayo po ay nakipag-ugnayan sa ating mga mahal na congressman sa pamumuno ni Congressman Del Monte na chair po ng Integral Committee ng House of Representatives. At nakapagpalabas po sila ng proposed amendment sa Section 21 kung saan po, doon po sa nire-require na 3 testigo during the inventory, kahit 2 lang sa kanila pwede na. Because of the difficulty in securing the services or the presence of everybody